Nagdabog ka sa... Hindi siya taga dito. Sige po, pwede na po tayong tumayo at magpapasimula na po tayo. Let me share po, for the past weeks, ayan, meron po akong pinagdadaan ng struggle. Alam ko naman po, every one of us has one or marami. Marami po tayong mga pinagdadaanan. Iba't iba nga lang ang antas. Siguro makaka-relate sa akin ng mga estudyante dito because yung struggle ko for the past weeks po ay yung thesis ko po sa masteral. Ang kaibahan lamang sa thesis sa high school and college, madalas groupings. Pero po sa MA kasi, ikaw po mag-isa. Ikaw mismo haharap sa mga panels at hindi lang po sila simpleng teachers, but they are doctors. 5 po ang hinarap ko. Pangalawang beses ko po silang hinarap noong Saturday last week. And I felt so troubled po ng ilang araw. Hindi ako makatulog ng maayos. Maaga ako nagigising. Late ako nakakatulog. But, yeah, dumating po ko din sa oras na wala na akong magawa. Wala na akong maisip. Wala na akong... Yung tipong helpless ka kung hindi na lang tipong harapin mo na lang. But the Lord, few days before nung aking defense, reminded me of this verse sa aking anak. Sa Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Sa panahon na alam mo ikaw lang ang lumalaban din sa battle, many times that the Lord have proven na hindi niya pinabayaan ng isang linggo. Hindi niya iniwan. Katulad po ni Shadrach, Meshach at ni Abednego, sa gitna ng apoy, nandun siya. Sa itaas ng baha, ng dagat, nandun siya. And even the time na si David ay harap sa isang higante, tulad ko noong oras po na iyon, alam ko na pinanghawakan ko, pinaniniwalaan ko po na nandoon at kasama ko ang Panginoon. And successfully, natapos ko po yung proposal. Pangalawa po yun sa patlogat. Yun po ang pinakamahirap doon sa stage. And you know, malalampasan ko pa yung ikatlong laban dahil hindi ako pababayaan ng Panginoon. And let it be a reminder for everyone na hindi tayo iiwan ng Diyos sa kahit ano man pong laban ng Diyos. Amen? Let us praise Him.
You hold my future. I surrender, Almighty God. I worship you. Lord, you're here. There is no changing that in thee. You are the same yesterday and today and forever. Here are your promises, they stand. You hold my future. I surrender, Almighty God. I worship you. I surrender, Almighty God. I worship you. I surrender, Almighty God. I worship you. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. We welcome you in this place, O Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, hindi ka nagbago noon hanggang ngayon. Narito kami, Lord, dahil gusto naming maranasan kung gaano katindi ang presensya mo, Panginoon, kung gaano ka kadakila sa buhay namin, Lord. Pinapasalamatan ka namin sa oras na ito na muli mo kami pinagtipon at pinagsama-sama upang mapurihan ang iyong pangalan. Lord, sa oras na ito, punuin mo ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa ng iyong presensya, Panginoon. Nais namin maranasan, Lord, matanggal, Lord, ang lahat ng pagod, lahat ng pagdurusa na dinanas namin sa mga nakaraang araw, Panginoon. Punuin mo, Lord, ng pagmamahal ang puso namin ngayong oras na ito. Gusto namin maramdaman, Panginoon, na kasama ka namin, Lord, sa anumang season ng aming mga buhay, sa anumang kabigatan, hindi ka nawala, Panginoon. Ang Diyos naman, na sinagpang tutulong namin, gumagabay sa amin sa oras na ito. Lord,
na kahit sa mga panahon nararamdaman namin na nanghihina kami ay may ginagawa ka, Lord, sa buhay namin. Samahan mo po ang bawat isa sa oras na ito, nawa ang pangalan mo ang siyang maitaas at madakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Let us worship the Lord. Hallelujah. Malakas mo, mahal na mahal. Sing it.
tayo papapaliw pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y kapapaliw pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita,
you so much that I'll give my life for you. How much you love you. So much that my heart can live without. How much do you want to? So much that I'll give my life for you. How much do you want?
for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Panginoon, sa oras po na ito, ang tanging handog na aming dala ay ang aming mga puso, Diyos. Maraming salamat, Lord, sa pagkilos mo sa mga ito. Ito po, Panginoon, ang hinahanap-hanap namin. Ang maranasan ka sa aming kalagitnaan. Maranasan ang pag-ibig mo, Diyos, grasya, for us this morning. Hallelujah. Malugod ka nawa, Panginoon, sa aming handog na pagsama. Malugod ka nawa, Panginoon, sa aming mga offerings na pagsama. Wala po kaming ibang nanaisin pa. Hindi maranasan ang pag-ibig mo at ibigin ka pang lalo, Panginoon. Lord, sa iyo po namin inaangkin ang mga susunod pang sandali. Unahan mo po ang buhay ang iyong salita. Maging magamit po ito sa aming Panginoon. As you use us for your glory. Teach us to love you more than anything. Teach us to love you more than Praise the Lord. Pwede pong paki-turn off yung electric fan, Kuya Gab. Yan, before po ako mag-start, thank you po sa nagpaalala sa rollers ko. Baka makita niyo akong naka-rollers dito, may mamiss kayo. Biro lang po. Yan. Before we start, sabihin mo naman sa katabi mo, good morning. Masaya akong makita ka. Parang hindi kayo masayang makita siya, hindi niyo sinabi ang huling part. Sabi mo, good morning. Masaya akong makita ka. Oh, ayan. Parang may ismid pa rin, ha? Okay. So, magandang umaga po sa ating lahat. Sino po yung nandito last week? Dito last week. Ano pong title ng message last week? Isusumbong ko kayong lahat sa tatay ko kapag hindi niyo naalala. Sabihin ko, wala silang naalala sa preaching mo. Ano daw yung title last week? Oh, will you be my child? Alright. So, if I'm not mistaken po, ito na ang huling part ng ating Book of John series. Palakpakan naman natin ng Lord. Nakatapos na tayo ng isang series. Yes. Alright. So, ito na yung huling part. So,
hihingin ko lang po yung maikling oras ninyo na makinig, atensyon, at talagang itodo at ng pakikinig para sulit ang bawat sandali na nandito po tayo. Amen. So, ang title po ng message, nasa na po yung remote? Gagamitin ko po pala. Yan. Sige, sit back, Benis. Chill na kayo. Yan. So, ang title po ng message natin today, sama-sama nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Yan. Ang subtitle niya ay Faithful Devotion, Faithful Service, and Faithful Obedience. So before we start, read with me. Mahina na lang ang pagbabasa ninyo kasi hindi kayo sabay-sabay. Children, ha? Pag pinagbabasa kayo, ako na lang ang magbabasa, sumabay kayo sa akin. 1, 2, 3, go. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. I tell you the truth. When you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands and others will dress you and take you where you don't want to go. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Then Jesus told him, follow me. Peter turned around and saw behind them the disciple Jesus loved. Hulaan niyo kung sino to. Sino daw yung disciple na love ni Jesus? Si John. Siyempre siya yung nagsulat ng book na yan. Kwento niya yan. Love daw siya ni Jesus, di ba? Yan. Sabi niya, the one who had leaned over to Jesus during supper and asked, Lord, who will betray you? Peter asked Jesus, what about him, Lord? Jesus replied, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? As for you, follow me. Alright. Okay. Before tayo pumunta dun sa tanong na yon, dun sa third time, di ba na-hurt si Peter? Sino dito yung nakaranas na may nagtanong sa'yo, tapos hindi ka pinapaniwalaan? Nakakainis, di ba? Yung tinanong ka, tapos hindi ka naman pala papaniwalaan. So si Peter po, na-hurt siya kasi 3 times siyang tinanong. So ang question ko naman sa inyo, yan. Have you ever failed at something you were absolutely sure you would never fail? Ano, nag-fail na ba kayo? Yung sure kayo na hindi kayo mag-fail, tapos sobrang relax mo na, pero nag-fail ka pa? Okay, so may naisip na kayo na nangyari noon. So ito naman, sample ko. For example, sino dito yung mga magnanakaw, taas ang kamay? Sabi ko, taas ang kamay, wag tumawa, natawa kayo. Okay, so tatanungin ko kayo, syempre sabihin nyo, hindi kayo magnanakaw. O tatanungin ko kayo, magnanakaw ba kayo mamaya? Bukas? Hindi. Syempre sagot mo, hindi ko gagawin yan, hindi ako magnanakaw. Diba? Hindi ako bibitaw sa Lord kahit anong mangyari. Hindi ako magkakamali. Hindi ako hindi ako bibigay sa tukso. Hindi ako masisilaw sa pera. Di ba? Di ba? Tama. Oh, sample. May nakita ka, 50, nalaglag. Tingin nga sa baba, baka may nalaglag ng 50 dyan. Walang nakatingin. Walang tao. Nakita mong nalaglag. Kaso umalis na yung tao. Anong gagawin mo? Huwag niyong sabihin, aapakan niyo. Aapakan niyo, tapos titingin kayo tapos ibubulsa. Di ba? Sino yung matutukso sa 50? Kulang. O sige, paano naman kung ito? Alam niyo ba yan? Naku, hindi nanonood ng current news ng mga to. Alam niyo ba yan? Sino may alam ng laman yan?
Hindi nanonood ng mga hearing. O, paano kung XL na ganyan? Magkano tayo laman ng XL, sabi ng mga ex-Marines? 60 million. O, ilang shawarma ang mabibili mo doon kung may 60 million ka? Diba? Paano kung isang ganyan ang nalaglag? Naalala ko po kasi nung nanonood kami ng hearing ni Pastor sa TV. Sabi niya, "Ot kaya lang may balag metong man kaya katamongan tiyan eh. Diyang metong yamu, may gawa niya saning Solomon." Biro lang po yan. Biro lang. So, paano kung ganyan yung nalaglag, tapos kailangan na kailangan mo? O, di ngayon, nanahimik kayo. Kanina, natawa lang kayo sa 50. Di ba? Oh. Tatanungin ko ngayon, balik pala to. Tatanungin ko kayo ngayon dito. Sino yung mga nag-fail na sa Lord? Taas ang kamay. Sino yung mga nag-fail na? Sabi mo, Lord, hindi ko gagawin yan. Tapos, maya-maya, dun ka pa talaga bumigay. O, sino yung hindi pa nagkasala, tumambling dito sa harap? Wala naman. Pati naman. Di ba? Lahat po tayo nag-fail na. Even me, even your pastor, even sila bishop, lahat po tayo nag-fail na. Na-fail na natin ng Lord. Di ba? Most of the time, nahihiya tayong lumapit sa Lord kasi alam natin na we failed Him. Amen? Sino yung kapag nagkasala siya, parang nahihiya siyang mag-pray pagdating ng gabi. Parang nahihiya siyang magbasa ng Word of God. Kahit na ikaw lang naman yung may alam at ang Lord. Diba? Kahit walang nakakita, nahihiya tayong lumapit sa Lord. Kasi alam mo na nag-give in ka ulit sa kasalanan. So, lahat tayo naranasan yon. Kaya alam ko na this morning makaka-relate tayo lahat sa message na ito. Dahil ang kwento po natin ay kwento ni Peter. So, ang kwento po ni Peter ay kwento nating lahat. So, ano po yung context nito? Naalala niyo ba yung first preaching ko, yung I was blind but now I see? Di ba yung doon sa kwento ko na yon, yung context nun, nagsisimula pa lang pag-initan si Jesus. Di ba? Nagsistir up pa lang yung galit sa kanya. Ito po, sa kwentong ito, dinakip na siya. So, dinakip na si Jesus. And then, dininay siya ni Peter. Ilang beses? 3 times. 3 times siyang dininay. And then, ipinako si Jesus, namatay siya, and inilibing. So, ang nangyari after ilibing ni Jesus, thank you, Benice. May kiss ka sa akin mamaya. So, after ilibing ni Jesus, nagkanya-kanya na po yung mga disciples. Kanya-kanya na sila ng tago. O, ayan. Dinakip si Jesus. Dinenay siya ni Peter. Ilang beses? 3 times. And then, pinako siya. Nagtago na sila. And then, ano yung next? Bumalik sila sa kanilang mga dating buhay. So, yung mga magkakapatid, originally, na magkakasamang fishermen, yung dalawang set of brothers, di ba? Si John and si James, yung mga nanood ng The Chosen dyan, dati hindi ko sila kabisado. Yan, si John, si James, si Peter, at si Andrew. So, sila yung magkakapatid. Bumalik po sila sa kanilang dating buhay, which is pangingisda. Tignan nyo to, makaka-relate kayo eh. 3 years ng buhay nila, ginugol nila sa pagsunod kay Jesus. Kasi ang expectation nila, si Jesus as the Messiah, gagawin niya yung ginawa ni David, na ililigtas sila sa mga mananakop, sa mga oppressor nila. 'Di ba? Tapos maghahari ulit yung bansa nila. Ganon yung expectation nila sa Messiah. Hindi nangyari kasi namatay si Jesus. Inilibing siya. Imagine nyo po yung 3 years ng buhay mo na inimagine mo na yung future mo na i-assist mo yung Messiah sa bagong kingdom niya. And then, biglang wala. Di po ba? Ginugol mo yung buhay mo for something and then parang biglang, ay ano nang gagawin ko? Ano nang kasunod? Ano nang next? Di po ba? And, nung mawala po si Jesus, nawalan ng direction yung buhay nila. So anong nag-resort sila to going back sa kanilang dating mga kabuhayan? Bumalik po sila sa
pangingisda. So, imagine nyo po, sa lahat po ng disciples na yon, bukod kay Judas Iscariot, di ba si Judas nagpatiwakal? Imagine nyo po kung sino pa yung guilty. Si Peter, di ba? Kasi dininay niya si Jesus. Samantalang nung buhay si Jesus, siya yung tinataguring leader ng mga disciples. Why? Kasi tinawag siyang Peter. Ano ba yung ibig sabihin ng Peter? Rock. And upon this rock, I will build my church. Sabi ni Jesus, di ba? So, tinanggap niya sa sarili niya na siya yung leader, pero siya rin yung unang nag-deny kay Jesus. Hindi lang isang beses, 3 beses pa. Amen? At masakit po yun. Yung guilt, kinakain ka everyday. Amen? Alam ko, naranasan na rin natin yun. Yung guilt, kinakain ka na, alam mong nalungkot yung Holy Spirit sa ginawa mo. Alam mo na disappoint siya dun sa failure mo. We all know that feeling po, di ba? Amen? So, minsan iisipin mo na hindi ko na yata deserve yung forgiveness ulit ng Lord kasi pang 9,087,000 ko na yun na finorgive ako ng Lord. Alam niyo po, gusto ko pong linawin sa ating lahat. Kailanman hindi po natin deserve ang forgiveness ng Lord. Kailanman hindi po natin deserve yung kindness ng Lord. Naranasan lang po natin siya kasi yun yung character niya. He is forgiving, He is loving, He is kind. Amen? So, minsan, na-deceive tayo ng sarili nating utak na hindi na natin deserving. Hindi na tayo deserving dun sa kindness and sa forgiveness ng Lord. Amen? So, ang ginagawa natin, parang, ay Lord, hindi yata ako effective. Mag-quit na lang kaya ako. Parang hindi ko yata kaya tong pinapagawa mo, Lord, kasi lagi nga akong nagkakasala ng di nila alam. Lagi na lang akong nag-fail sa area na to ng buhay ko. So, mag-quit na lang po kaya ako. Di po kaya ganun yung naisip ni Peter, kagaya natin. So right now, meron po tayong 3 points na gusto ko pong baunin ninyo sa pag-uwi ninyo. Number 1 po, love Christ. Ulitin nga po natin. 1, 2, 3, go. Love Christ. Number 2, serve Christ. Number 3, follow Christ. Okay, so 3 lang po yun. Huwag po nating kalimutan. Ayan, sabi niya, love Christ, serve Christ, follow Christ. Number 1, love Christ who restores you. Sabi po ng John 21:15-17, Simon, son of John, do you love me? Sabi po ni Jesus sa kanya. Amen? So, before po yan, i-describe ko muna si Peter sa inyo. Alam ko, alam nyo na to, pero i-describe ko siya. Si Peter po ay very loud and vocal. He is upfront. Di ba? Sobrang confident niya po sa mga bagay-bagay to the point na wala na sa lugar yung pagiging confident niya. Di ba? Nung unang magpahapyaw si Jesus na mamamatay siya, anong sabi niya? Lord, tatalikuran ka ng lahat ng yan. Referring sa mga kasama niyang disciple, imagine mo, sinabi niya yon. Sabi niya, Lord, tatalikuran ka ng lahat ng yan, pero ako, hindi kita tatalikuran. Handa akong mamatay para sa'yo. Sabi niya po kay Jesus. Ganon po siya ka-confident at ganon niya talagang isinabuhay yung pagiging leader niya kasi he is expecting something of himself mula nung tawagin siyang rock ni Jesus. He is very confident. Pero tingnan niyo po dito sa verse 15-17, tinanong siya sabi niya, Simon, son of John, do you love me? Napansin niyo ba yon? Hindi siya tinawag na Peter. Ang tawag sa kanya, Simon. Yung kanyang original name. Bakit po kaya? Bakit po kaya hindi siya tinawag na Peter ng Lord? Kasi, for me, Jesus takes him back dun sa simula, yung beginning, na he was a nobody before yung ministry nila, before yung mga himala, di ba? Yung mga himala na ginamit sila ng Lord. Before lahat ng yon, before yung failure niya, even yung failure niya, dinala siya ng Lord dun sa una niyang pangalan.
Yung una niyang pagkatawag, sabi niya, Simon, son of John, do you love me? At take note po, 3 beses siyang tinanong ni Jesus. Kasi 3 beses niyang dininay si Jesus. God was affirming him. Wala si Jesus, hindi narinig ni Jesus nung time na yon na dininay siya 3 times, pero alam niya. That's why he wants to reaffirm Peter. Sa original context po, if naalala nyo, nung una ako nag-preach, di ba sabi ko, para mas maunawaan natin ang context ng Bible, kailangan nating i-check yung original language. Ano nga ulit yung original language sinulat ang Book of John? Sinong nakakaalala? Wala. Koine Greek. Amen? Greek. It was written in Greek. Bakit hindi naman Greek si John? Bakit Greek niya sinulat? Sinong nakakaalala ulit? Wala. Kasi nung time na yon, ang equivalent po ng Greek ay Tagalog sa time natin. Ibig sabihin, maraming nakakaintindi. Mas maraming nakakaintindi sa Greek kesa yung salita nila na Aramaic. Di ba? So, nung time na yon, sinulat niya in Greek. So, dito sa 3 beses na tinanong siya ni Jesus, sabi ni Jesus, ginamit niya dun sa first time ang word na agape or agapao. Dun sa love, ayan di ba naka-red yung love dito. Sa 3 beses niyang ginamit yung love, yung una, sabi niya, Peter, son of John, do you agape me? Ano pong ibig sabihin ng agape? Unconditional. Perfect. It's the highest form of love. It's the kind of love that gives everything but expects nothing. That's the love of God for us. Yun po yung perfect love ng Diyos sa atin. Sabi niya, Simon, son of John, do you agape me? Do you agapaw me? Sumagot po si Peter. Ang sagot po ni Peter, 'di ba? Sabi niya, "Yes, Lord, you know I love you," 'di ba? Pero yung love na gamit ni Peter is phileo. Brotherly love. Tayo, 'di ba? Mahal naman natin ang isa't isa, pero brotherly love po ito. Ibig sabihin, may limit at may kondisyon. Siyempre, love natin ang isa't isa. Sabay-sabay nga tayong kumakain, 'di ba? So that's love. Yes, Lord, I phileo you. Yun ang sagot ni Peter kay Jesus. Tinanong ulit siya, a second time, Jesus. Sabi niya, Simon, son of John, do you agape me? Sumagot po ulit si Peter, yes, Lord, you know I phileo you. Sa pangatlong beses po, sinabi ni Jesus sa kanya, Simon, son of John, do you phileo me? Sumagot po si Peter for the 3rd time, Lord, you know everything. You know I phileo you. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po hinihingi ng Lord yung standard niya ng pag-ibig na ibigay natin sa Kanya. Ang hinihingi po ng Lord, yung love na kaya mong ibigay sa Kanya at this moment. Kung phileo ang kaya mong ibigay sa Lord ngayon, Jesus will take that. Yun po yung love na hinihingi ng Lord sa atin. Minsan feeling ko, Lord, hindi ako on fire ngayon, hindi ako ganong nagbabasa ng Bible, hindi ako ganong nagpe-pray, parang nakakahiyang lumapit sa'yo. Kasi ang dami kong iniisip, ang dami kong ginagawa, ang dami kong responsibility. And Jesus wants that kahit gaano lang kalaki yung love na meron ka sa Kanya. Hindi niya sinasabi na, ito dapat yung ibigay mo sa akin kasi worthy ako. Which is totoo naman, worthy ang Lord. Amen? Pero nagsustoop down po siya dun sa level natin na kaya nating ibigay sa Kanya at this very moment. That's the kind of agape love Jesus has for us. It gives everything but expects nothing. Hindi rin po siya tinanong ni Jesus, di ba? Imagine mo unang tanong sa kanya ni Jesus, do you love me?
Then feed my sheep. Feed my lamb. Diba? Feed my flock. Hindi siya tinanong ni Jesus, gifted ka ba? Capable ka na ba? Hindi na ba pabago-bago ang isip mo? Diba? Kasi pabago-bago ang isip niya. Sabi niya, willing siyang mamatay kay Jesus. Willing siyang mamatay para kay Jesus, pero bigla siya pa yung unang nag-deny, diba? Tinanong ba siya ni Jesus, well-experienced ka ba sa mga naghahanap ng work? Si Benny is naghanap ng work. Right? Di ba? Pag maghahanap ka ng work, tatanong nila, anong job experience mo? Anong qualifications mo? Kahit po sa mga janitor ngayon, gusto nila, college graduate, no? Sa iba. Opo, ganun po kataas. So, hindi ganun ang tinanong sa kanya ni Jesus. Ang tanong sa kanya, do you love me? Mahal mo ba ako? Amen. Bakit po kaya? Bakit po kaya? Dahil ang relasyon po natin sa Lord is mas importante kaysa sa performance natin sa Kanya. Pwede po tayong maging active sa church, sa mga gawain, di po ba? Pwedeng wala kang absent every Sunday, wala kang absent ng IP, wala kang absent ng midweek, pero hindi mo naman mahal ang Lord. Di ba? Baka nahihiya ka lang tumanggi. Nahihiya ka lang kapag may absent ka. Diba? Pero hindi mo naman mahal ang Lord. Laging relationship over performance po ang in-expect ng Lord sa atin. Kasi mas concern po siya sa relasyon natin sa Kanya over sa performance natin para sa Kanya. Amen? Kasi kapag mahal po natin ng Lord, susunod na lang po yun. Yung kasipagan natin sa ministry, yung kasipagan natin magbasa ng Bible, yung kasipagan natin mag-pray, susunod na lang po yun. Amen? Yun yung natural effect kapag mahal mo ang Lord. So, the question that's very important this morning is, do you love Jesus? Amen? Kasi pag hindi po natin mahal ang Lord, mabilis po tayong mapagod. Mabilis pong magbago yung isip natin. Amen? So, intimacy comes before ministry. Before po natin itanong, anong ministry kaya akong mag-join? Ano kayang pwede kong isupport? Ano kayang pwede kong gawin pag Sunday para naman may maitulong ako sa Kanya? Salamat po if naitatanong nyo yan sa sarili nyo. Pero before nyo po yan, sagutin, dalangin ko, unahin niyo po muna, mahal ko ba ang Lord kaya ako ba ito ginagawa? Amen? Mahal ko ba ang Lord kaya ako masipag? Di ba? So, what is God calling for me? God is calling you na ayusin yung relationship muna sa Kanya. Amen? So, love for Jesus fuels faithfulness. So our love for Jesus will fuel the faithfulness that we have for Him. Di po ba? Faithful. Imagine, mabilis pong sabihin na loyal ka eh. Mabilis sabihin na loyal ka. For example, may sinusupport, ayokong magsabi ng politics, wag na lang politics. For example na lang, hindi ako sasablay sa tithing. Sure ako, hindi ako sasablay sa tithing. That's loyalty. Paano kapag kailangan mo na? Let's say, example, ikaw matitiis mo ang sarili mo. Paano kung may anak ka? Na walang pang dede. Di ba? Lord, pwede bang pass ko muna yung tithes ngayon? Ibibigay ko muna sa anak ko. Kasi wala siyang pang milk. Hindi niya pa kasi naiintindihan. Ikaw, Lord, di ba? Understanding ka naman. Maunawain ka naman. Di ba? That's loyalty, pabago-bago po. Subalit ang faithfulness, firm. So without love for Jesus, hindi po mafu-fuel yung faithfulness na yon. Sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, faithful.
lobat. Okay, so faithful po tayo sa Panginoon. So, alam niyo po, madaling maglingkod kapag convenient. Madali pong maglingkod kapag convenient. Convenient sa time mo, convenient sa budget mo, convenient sa love mo kasi mabait sila sa'yo, kaya mahal mo rin sila. Tatanungin ko po kayo, paano po kapag hindi na? Kagaya ngayon, hindi convenient sa inyo na pumunta dito kasi mostly ang lalayo ninyo. Tama po ba? Mostly ang lalayo ninyo hindi convenient. Ano pa? Kapag kailangan maglabas ka ng pera, pangtulong. Mabilis pong tumulong kapag meron ka, di ba? Pero paano kapag ikaw din wala? Tapos sinabi ng Lord sa'yo na, bigay mo yung natitirang 50 pesos mo dyan sa bulsa, dun sa katabi mo. Ay, Ate Fat, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Agad kang pumalad. Ang bilis mo, ha? Walang babae. Dapat nilakihan pa. Mabilis pong magbigay. Diba? Kapag marami kang laman. Paano kung wala na? Mabilis pong magmahal kapag kamahal-mahal yung kasama mo, paano kung hindi? Paano kung makasumami o gali? Natawa po ako sa word na yan, ang luma, no? Ang tanda ng term. Mabilis pong magpatawad kapag apologetic yung tao. Paano kung hindi naman siya nag-apologize? Di po ba? Subalit, nakakaya po natin yan kapag mahal natin ang Lord. Amen? Ang paglilingkod po, hindi po madali, pero kaya. Hindi po siya imposible. Posible siya kung mahal mo ang Lord. Alam kasi ni Jesus na hindi biro yung dadanasin nila Peter. Amen? Sino po yung nagbasa ng Book of Acts? Di ba ang tindi ng persecution? May time doon na si Stephen, binato siya hanggang mamatay. Hindi ka naman po pag binato ka, patay ka na eh. Killing me softly po yun. Di ba? Yung ang maapakan lang yung hinliliit mo dito sa paa, ang sakit na. Yung binabato ka pa. Di ba? Masakit po yun. Buti nga hindi siya tumayo at pinagsasapak niya yung mga nagkaano sa kanya. Di ba? Kaso anong sabi ni Stephen? Binless niya pa yung mga bumabato sa kanya. Amen? Paano po niya nakaya yon? Kasi mahal niya ang Lord. Amen? Hindi po siya basta tumalikod. Di ba? Ganun lang naman yung condition nun eh. Kapag nirenounce mo yung faith mo, hindi ka mamamatay. Kaya nung time na yon, si Stephen, hindi siya basta-basta nag-deny. Hindi siya basta-basta tumalikod. Kasi may faithfulness na. Naranasan niya na yung agape love na tinatanong ni Jesus kay Peter. Amen? Palakpakan nga po natin ng Lord. So that is number 1. Love Christ who restores you. Ano po yung number 2? Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Yes. Sabi po dito, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Sabi ni Jesus sa kanya, di ba? Every time tatanungin siya kung mahal siya. So, Jesus connects love with responsibility. Hindi po siya nananatiling mahal ka lang ng Lord, and then tanggap ka lang ng tanggap. Palagi po yung may kaagibat na responsibility. If Peter loves Jesus, he must care for his flock. Alright. Yan, gamitin natin itong original language. Sabi dito, boske. Tapos yung isa, poimaino. Ang poimaino po ay galing sa word na pastol or shepherd. Poimen. Amen? So sabi dito, ginamit yan ni Jesus. Ang ibig sabihin po niyan is, boske is to feed or to pasture. Pakainin. Ang poimaino naman po is to shepherd and to guide and to protect. Okay, hindi ko na nasulat yung iba. To guide, to
to shepherd, and to protect. Ibig sabihin, yung responsibility po na sinabi ni Jesus kay Peter, hindi lang basta sila pakainin. Meron po siyang kaakibat na guidance, protecting, and caring. Baka sabihin mo, ay, hindi naman ako pastor, bakit ko naman gagawin yan? No, kapatid, lahat po tayo dito, tinatawag ng Lord to do this job. You are able to feed your brethren, be it physical and spiritual. Minsan nangihina siya, kailangan niyang ma-encourage. Kailangan niyang marinig sa kapwa niya na mahal pa rin siya ng Lord. Amen? Yun po ay pagpapastol. Lahat po tayo, shepherd, binabantayan po natin ang isa't isa. Lahat po tayo, gagamitin ng Lord to guide one another. Hindi lang po yung pastor natin. Amen? To guide him na, kapatid, parang hindi na tama yung ginagawa mo. Parang hindi tama yung sinabi mo kanina. Amen? At lahat po tayo, ginagamit ng Lord to protect one another. Baka naman nagkwento siya sa'yo, sinabi niya yung vulnerability niya, tapos kinwento mo sabihin, uy, balo mo yan, mag-struggle yaking last yan, kayo makaing lalapit kayo. Hindi po gano'n. Dapat tayo po ang first line of defense and protection ng isa't isa. Amen? Pinoprotektahan po natin yung kahihiyan ng bawat isa. So sa mga asawa po, ingat po tayo sa pag-open up sa mga asawa natin. Kailangan protectionan po natin yung kahihiyan nila. Hindi po lahat kinukwento natin sa ibang tao. Amen? Ano pa? Caring. Caring. Lahat po tayo tinatawag ng Lord to care for one another. Sabi ko po sa mga youth or sa mga nakakakwentuhan ko, alam niyo po ang Lord, marami siyang ways para ipakita na mahal niya tayo. 'Di ba? Isa na doon, yung ultimate, yung namatay siya at nabuhay para sa atin. Pero isa din sa mga ways niya, ginagamit niya yung mga ibang tao para iparamdam niya sa iyo na mahal ka niya. Amen? Amen. Gumagamit ang Lord ng ibang tao para iparamdam sa iyo na, uy, mahal kita. Naalala kita, hindi kita nakalimutan. Amen? And alam niyo po, hindi lang palaging one way yun. Someday, ikaw naman ang gagamitin ng Lord to guide other people, to feed them, to care for them, and to protect them. Hindi ikaw yung laging i-feed, i-guide, at ipoprotect. Someday, ikaw naman ang gagamitin ng Lord. Amen? And gusto ko pong sabihin sa ating lahat, huwag po nating kakalimutan ito. The flock belongs to Jesus. Yan. The flock belongs to Jesus. It doesn't belong to Peter. It doesn't belong to Pastor Romel or kahit na kanino pa man. This flock belongs to Jesus. That's why sa Lord po tayo sasagot. Kapag hindi mo pinrotektahan yung kapatid mo, ang sagutin po natin sa Lord, hindi sa pastor. Amen? So, the people we serve do not belong to us. They belong to Jesus. Kasi sabi niya, feed my sheep, tend my sheep, feed my flock. Amen? So, pastors, teachers, ministry leaders, mentors, and even tayo po ng mga simpleng attenders and workers, we are caretakers lang po, hindi po tayo owner. Let's never forget that the flock belongs to Jesus. And love for Christ po is demonstrated through faithful care for His people. Faithful care for His people. Hindi po pwedeng, ay, hindi, yung sarili ko lang yung aanuin ko kasi ako nga hindi ko na maalagaan yung sarili ko tapos aalagaan ko pa yung ibang tao. Amen? Amen? So, kapag po ang isang tao nalulunod, ano ang una mong dapat gawin? Sagipin siya. Amen? Hindi mo siya le-lecturean na, dapat kasi nag-swimming lesson ka. Ganito dapat yung backstroke. Nalulunod na nga siya. Tapos, tuturuan mo pa siyang lumangoy. Kapag may nalulunod po, ang una mong gawin, sagipin mo siya. And then, kapag naka-recover siya, saka mo siya turuang lumangoy.
Ganon din po in life. Nakikita mong nangihina yung kapatid mo, wag mo siyang sermonan muna. May perfect time para dyan. Wow, sa akin pa talaga nang galing. Ito lang naman ang worship team, di ba? Sa akin pa talaga nang galing. So, tulungan mo muna siya, i-encourage mo muna siya. Before mo sabihin sa kanya na, ayan kasi, red flag na, sinigihan mo pa. Sinabi ko naman sa'yo, nananakit yan. Di ba? Tulungan mo muna siya. Amen? So, hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin si Jesus tapos hindi natin inaalagaan yung kapwa natin. While nineneglect natin yung utos niya dito kay Peter. No? Kasi ang love po natin kay Jesus, palaging may kaakibat na responsibility. Hindi po tayo alagain forever. Amen? Darating pong time, tayo naman ang gagamitin ng Lord to care for other people. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Ayan, last. Last na. Wait lang. Parang namali ako ng lagay. Ayan. So, basahin ko lang. Following Jesus involves sacrifice, hardship, rejection, and suffering. Hindi po siya bed of roses. So palagi, kapag nag-follow tayo kay Jesus, palagi siyang may kaakibat na sacrifice. Amen? So, number 3. Ay, hindi, dito yan. Sorry, naalis ko. Yan. So, dito sa number 3, follow Christ. Number 1. Nalito ako. Number 3, pang last pointer po natin, follow Christ even when it costs you. Diba? Si Peter po, yung same disciple na nag-deny kay Jesus, siya rin po yung same disciple na namatay nang nakapako sa krus pero pabaligtad. Amen? Nag-suffer po siya para kay Jesus. Amen? So, after Jesus restored him, hindi po siya in-invite ng Lord na, sige, magmula niyan, magiging madali ang buhay mo kasi sumunod ka sa akin. Amen? It was a call po for discipleship na dati siya yung dinidisciple ng Lord. Ngayon, siya naman yung magdi-disciple. Siya naman yung gagamitin ng Lord para mag-alaga sa ibang tao. Hindi siya forever na inalagaan ng Lord. So, following Jesus po, palagi ang nag-i-involve ng sacrifice. Alam niyo po ba na si Peter, siya yung kaisa-isang disciple nung time na tawagin sila na may asawa. Talasawaya po. Bagong kasal po siya. Amen. Imagine po yung sacrifice na time na sumunod siya kay Jesus imbis na magkasama sila ng asawa niya bago silang mag-asawa, di ba? Ano pa? Hardship. Hindi palaging madali. Darating po tayo sa hardship. Why? Kasi may binibuild na character ang Lord sa atin. Yung character po na yon, hindi siya lalabas kung hindi tayo dumadaan sa kahirapan, sa pressure. Amen? Ganon din po yung rejection. Minsan mag-i-invite ka sa church. Example, mag-i-invite ka sa church. Hindi naman laging yes ang sagot nila, di ba? Naalala ko po nung nasa Macquiapo kami. After po ng BBS graduation, namigay kami ng tracts. So, syempre, hindi po namin kakilala yung mga taga doon. May isang tindahan po doon na pumasok kami, namigay kami ng tracts. Ngayon, sabi nung nagtitindang lalaki, sabi niya, ano yan? Sabi po namin, ay, tracts po, babasahin lang, baka po. Ano yan? Sino yan? Sabi niya, kay Jesus po. Ay, hindi, Muslim ako. Hindi kami nagbabasa ng ganyan. Sabi niya po. Sabi nung, ang tigas pa ng pagkasabi niya. So, palaging may rejection. Hindi palaging yes. Di ba? Ano pa? Palaging may suffering. Di ba? Sabi po nung isang kapatid sa akin, purong magaganda lang ba ang tinatanggap natin kay Lord? Purong answered prayer lang ba yung tinatanggap natin kay Lord? Even po yung mga hindi magagandang nangyayari sa atin, inaalaw ng Lord. Amen? Papapurihan pa rin po ba natin ng Lord kapag hindi na maganda yung situation na kinakaharap natin? Amen? Sabi po ni Book of Job yun, sabi niya, hindi lang puro kasaganaan tayo nagpupuri sa Lord. Even sa times na wala. Even sa time na ubos.
nagpupuri pa rin tayo sa Lord. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Ano pa? Yan. Yan. Gusto ko palang i-emphasize to. Sabi niya, di ba, following Jesus involves sacrifice, hardship, rejection, and suffering. But Jesus is worthy of our obedience. Palakpakan po natin ng Lord. He is worthy of our obedience. Yan. Ito po, last. Following Christ without comparing yourself to others. Ito po yung kaninang sinabi ko. Di ba? Sabi ni Jesus, pinahapyawan siya ni Jesus kung paano siyang mamamatay, si Peter. Tapos nakita niya si John, whom Jesus loved. Di ba? Siyempre, siya yung nagsulat niyan. Bida talaga siya. Favorite daw siya ni Jesus. sabi niya, siya, Lord. Kasi, imagine mo, sabi na, mamamatay ka nang nakapako sa krus, pero pabaligtad. Imagine mo kung sasabihin yun sa'yo. Tapos, siya. Si Ate Fat, Lord. Ano, ako lang? Diba? Anong sabi ni Jesus? Ano naman sa'yo? As for you, follow me. Don't compare yourself to other people. Alright? So, ang ginamit po na word dito is, hindi ko alam kung paano basahin yan Sabihin na lang natin see. Sabi niya, the Greek places yung word na yon first for emphasis. Gusto niyang i-emphasize. Diba doon sa English translation, as for you, follow me, sabi niya. Pero kapag binasa mo daw po yun doon sa Greek, ang translation niya is, you follow me. In-emphasize niya, ikaw. Ang isipin mo, ikaw lang. Huwag mong isipin yung ibang tao kung paano sila magsaserve sa Lord, kung paano sila ititrain ng Lord, i-equip ng Lord. Binalik ni Jesus si Peter dun sa attention na dapat yung sarili mo yung isipin mo pag ganyang bagay. Amen? God's plan for others is not our responsibility. Amen? Our responsibility is our faithful obedience. Yung sarili mong pagsunod. Hindi mo na problema yung pagsunod ng ibang tao. Lord, siya nga, hindi nga siya faithful magbigay Hindi nga yan faithful umattend ng church. Amen? Tapos siya pa yung binibless. May naalala po ako nagsabi, bakit daw yung mga corrupt, bless na bless ang lifestyle, bumibili pa yan ng mga luxury cars, tapos tayo dito, umabsent ka lang ng ilang araw, terminated ka na. Tapos yung mga masasama, sila pa yung nagpapakasasa sa biyaya. Kasi if ang ibig sabihin ng biyaya sa'yo ay pera. Di ba? So, bakit daw ganon? Huwag mo daw pansinin yung ibang tao. Ang mahalaga yung sarili mo. Amen? Sumusunod ka ba? Amen? Don't compare your ministry. Lord, bakit ganon? Mas malaki yung ministry nila sa amin. Kami dito, faithful kami. Di ba? Hindi siya tinanong ni Jesus na, sige, ask other people. Ang tanong niya, ang sabi ni Jesus sa kanya, you follow me. Sabihin mo sa sarili mo, I will follow Him. Yes. Sinong follow nyo? Si Jesus. Buti naman malinaw. Baka ibang tao yung sundan niya, no? Dapat, you follow me. Sabi ni Jesus, ikaw si Pinty. Ikaw lang. Ikaw yung focus, hindi ibang tao. Amen? So, as I end po, our responsibility is our faithful obedience to Jesus. So, restoration from God is His gracious work of bringing back what was broken, what was lost, or what was damaged. Worship team, punta na po dito. Hindi lang po niya basta ibabalik sa old condition niya, or hindi niya lang basta i-repair. God wants to make it new and use it for His glory. That's the meaning of restoration. At yun po yung ginawa ni Jesus kay Peter. Amen? Broken siya guilty siya. Kasi dinenay niya si Jesus. But Jesus went to him. Di ba pinuntahan siya ni Jesus at ni-restore siya, binalik siya dun sa kung paano siya tinawag nung una. Follow me. Amen? Follow me. At yung same Jesus po na yun,
ganun ka rin niya gustong i-restore. Inanyayahan ko po kayong tumayo. Siguro po, dumarating tayo sa time na parang gusto mo nang sumuko sa Lord. Kasi Lord, hindi ko na kaya yung pressure. O kaya naman, napalayo ka sa Lord. Lagi kang nasa church pero malayo naman yung heart mo sa Lord. Or feeling mo hindi mo na-deserve yung chances na binibigay ng Lord sa'yo. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo na this morning tinatawag ka ng Lord. Hindi nagsisimula ang ministry natin dito sa gifts or service natin sa Lord at sa ibang tao. Nagsisimula po ito sa tanong na, do you love me? Kung hindi mo kaya yung agape love na hinihingi ng Lord ng unang tanong, how about your filial love to Jesus? Give your filial love to Jesus. The best love na kaya mo ibigay sa Panginoon ay